isang potensyal na low pressure area o posibleng unang bagyo sa unang linggo ng Pebrero. Alamin ang mga lugar na posibleng direktang tatamaan nito. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, isang potensyal na sama ng panahon o low pressure area o LPA ang nagbabadyang mabuo at posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga unang linggo ng Pebrero. Batay sa mga pinakahuling weather models, unti-unti ring tumataas ang tsansa na ito'y lumakas at maging isang bagyo. Sa ngayon, may mga model guidance na nagpapakita na ang sistemang ito ay maaring lumapit sa silangang bahagi ng Mindanao, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region sa mga susunod na linggo. Dahil dito patuloy natin may higpit na babantayan, lalo na ang magiging kilos at posibleng dala ng ulan. Batay sa pinakahuling model runs ng ICON ECMWF o European Center Mid-Range Weather Forecast o GFS o Global Forecast System, na may posibilidad na pagbuo ng isang low pressure area at posibleng umabot ito sa tropical depression sa Philippine Sea bandang kalagitnaan ng susunod na linggo. Sa kasalukuyang datos, ang pinakamalamang na senaryo ay ang pagbuo ng low pressure area o posibleng tropical depression strength sa timog at silangan ng Guam, nakikilos pakanluran westward. Mga kababayan, kung magkagayon, ito na ang unang magiging bagyo ng buwan ng Pebrero at tatawagin natin itong bagyong Basyang. Mahalagang linawin natin na hiwalay ang sistemang ito sa kasalukuyang convection o mga ulap at ulan na nasa ating bansa sa ngayon. Nananatili rin ito sa timog ng shoreline na konektado naman sa northeast monsoon o hanging amihan. Maaring tanong ng marami kung malakas ba itong bagyo. Hindi ito mukhang super typhoon. Hindi rin ito inaasang magiging malakas na sistemang tatama ng direkta sa ating bansa. Ito ang mga kadahilanan kung bakit mahina ang bagyong ito. Una, patuloy na shoreline at impluensya ng cold surge. Malaki ang posibilidad na ang sistemang ito ay mahina at hindi symmetrical o lopsided, katulad sa mga sistemang nakita natin kamakailan o mga nagdaang bagyo Ada. Kung may dapat tayong tutukan sa ngayon, ito ay hindi hangin kundi ang pag-uulan. Ang pangunahing concern ay sa silangang bahagi ng Mindanao at ilang lugar sa timog silangan ng Visayas. Posibleng maranasan ang mas madalas at mas malakas na pag-ulan mula Martes hanggang Huwebes na mga susunod na linggo. Sinusuportahan ito ng 5 days rainfall outlook na nagpapakita ng mas mataas na rainfall totals sa parehong mga lugar na naapektuhan na ng mga nakaraang cold surge. Mga kababayan, itong namumuong bagong bagyo o cloud cluster ay maaaring maapektuhan din ng cold surge. Isa pang mahalagang tanong ngayon ay ang lakas ng mga susunod na cold surge inaasahan ngayong darating na Martes o February 4. Sapat na malakas at posible nitong pahinain pa, baguhin ang hugis o sirain ang organisasyon ng nabubuong low pressure area o LPA o magiging tropical depression. Ito ay patuloy na maaring magbago ang forecast sa mga darating na linggo. Sa kasalukuyang sitwasyon, mas malamig ang temperatura sa mataas na lugar ng Luzon at may patuloy na tsansa ng ulan hanggang Lunes sa ilang bahagi ng ating bansa. Ang bottom line mga kababayan, posible ang isang low pressure area o LPA sa ating Philippine Sea bandang February 4 hanggang February 5 at may tsansang umabot ito sa isang tropical depression na tatawagin nating isang bagyong Basyang kung ito'y makapasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Gaano kalakas ang bagyo? Sinasabi ng ilang models na maaring mahina lang ang bagyong ito dahil nagpapatuloy pa rin ang shoreline o hanging amihan o cold surge na maaring maging epekto sa paghina ng bagyo. Ang ulan ang pangunahing epekto at hindi ang malakas na hangin. Kaya hindi pa tiyak ang lawak na magiging epekto ng mga susunod itong darating na mabubuong bagong bagyo. Samantala, batay sa pinakahuling tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, wala daw darating na bagyo o wala pong bagyo na nabubuo. Sa week 1 na inilabas mula January 28 hanggang February 3, sa unang linggo ng forecast, walang tropical cyclone
like vortex o TCLB na namomonitor sa loob ng Pag-asa Monitoring Domain o PMD. Ipinapakita ng mga global model na napakababa ng tsansa ng pagbuo sa anumang tropical system. Dahil dito, hindi inaasahan ang pagdevelop ng bagyo sa loob ng linggong ito. Sa madaling salita, tahimik ang Western Pacific sa pagdating sa bagyo. Samantala sa week 2 naman, February 4 hanggang February 10, sa ikalawang linggo, may indikasyon na posibleng lumitaw ang isang tropical cyclone like vortex o TCLB sa timog silangan bahagi ng Pag-asa Monitoring Domain o PMD. Ngunit mahalagang idiin, mababa pa rin ang posibilidad na ito'y maging isang ganap na bagyo ayon sa Pag-asa. Kaya ang tropical cyclone threat potential ay less likely. Walang agarang banta sa ating bansa. Ayon sa Pag-asa, ang impormasyong ito ay batay sa 6 hours forecast ng NCF at GEFS para sa guidance purposes lamang. At gaya lagi nating pinapaalala dito sa ating channel, anumang pagbabago sa pattern ng panahon ay mahigpit na binabantayan at agad tayo maglalabas ng update kung kinakailangan. Ngayon, malinaw na wala tayong binabantayang bagyo sa ngayon, pero hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang usapan ng panahon. Ang shoreline kasama na patuloy na northeast monsoon o hanging amihan ang pangunahing dahilan ng malalakas na pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa. Para sa ating heavy rainfall outlook, ngayon naman punta tayo sa pinakamahalagang babala sa araw na ito, ang matinding pag-ulan dahil sa shoreline. Ngayong araw, 50 to 100 mm na dami ng ulan na buhos ng ulan sa lugar ng Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte at Biliran. Ito ay katumbas ng ilang oras hanggang buong araw na tuloy-tuloy na pag-ulan mararanasan sa mga lugar na nabanggit. Bukas naman, 50 to 100 mm na buhos ng ulan din sa lugar ng Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. At sa darating na Lunes, February 2, 50 to 100 mm na buhos ng ulan ang mararanasan sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Mahalagang paalala, mas mataas ang ulan sa kabundukan at elevated areas. Mas malala ang epekto kung basa na ang lupa dahil sa mga nakaraang pag-uulan sa mga lugar na nabanggit. Ang flash flood at landslide ay posible kahit walang bagyo. Ito ang klase ng sitwasyon na tahimik sa mapa pero delikado naman sa lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na nararanasan sa mga lugar na yan. Sa kasalukuyang lagay ng ating panahon, ang hanging amihan ay nagtutulak ng malamig na hangin pababa at ang shoreline naman ang nagsisibing banggaan ng malamig at mainit na hangin. Doon naiipit ang moisture kaya bumubuhos naman ang ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito ang parehong setup na dati nang nagdudulot ng biglaang pagbaha sa Eastern Visayas at Mindanao. Kaya patuloy tayo sa ating safety reminders, iwasan ang pagtawid sa baha, bantayan ang paligid kung nasa landslide prone areas, makinig lamang sa opisyal na anunsyo at ihanda ang inyong emergency kit anumang oras kakailanganin. Mas mabuti na handa kaysa magsisi sa huli. At dako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa oras ng kagipitan. Mga kababayan, kapag ang buhay ay puno ng takot, problema at kawalan ng kasiguraduhan, pinapaalala sa atin ng talatang ito na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay hindi lamang malayo at nagmamasid. Siya ay malapit, handang tumulong at nagbibigay lakas sa mismong oras ng kailangan natin. Sa gitna ng bagyo, ng buhay, pisikal man, emosyonal o spiritual, maaari tayong tumakbo sa Kanya bilang ating kanlungan. Hindi niya ipinapangakong wala tayong pagdadaanan, ngunit ipinapangako niya ang Kanyang presensya at pagtulong, pagdamay sa lahat ng oras. Sa anong bahagi ng buhay mo ngayon, higit na kailangan ang kanlungan at lakas ng ating Diyos. Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan at lakas. Turuan mo akong magtiwala sa iyo sa gitna ng aking mga pinagdaraanan sa ngayon. Ito po aping dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At yan po ang ating update sa panahon sa ngayon. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa ating panahon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat!